Maraming salamat po, Mr. Chair, no, and for the opportunity to explain kung ano naman po yung gagawin natin to minimize, if not eliminate, yung mga dating mga horror stories. In fact, when I assume talagang horror stories po, marami nating narinig na po. Una po natin ginawa, tinuloy natin yung modernization ng National Food Authority. Ito yung pagsasaayos ng mga warehouses and other facilities where ang lahat ng sistemang ito ay interconnected. Meaning at the tip of your finger, malalaman mo kung ano po ang nangyayari sa mga warehouses, sa rice mills, with corresponding CCTVs para po ma-monitor natin talaga ang nangyayari sa baba. Labas-pasok ng truck, pati plate number, kita po dito sa central office. Yun pong mga ganong operation. That's one. Pangalawa po yung ating mga standard operating procedures. Obsolete. Karamihan po. Obsolete. Hindi nakasunod ang organization sa pagbabago ng panahon. Ang dami po mga practices na ako mismo ay nasa shock. Sabi ko, bakit inilagay itong mga ganitong patakaran or SOPs na talagang parang ang term ko nga, parang ginawa niyong legal ang corruption. Yun ang term ko. So, binabago po natin lahat ito. Although, we must admit, hindi po ganong kabilis dahil napakarami po nitong review and technical working group and another review, etc., etc. But we have started since last year, Mr. Chair. Another aspect po dito ay itong ating mga retooling at ating mga hiring ng mga bagong empleyado. Sa ngayon po, may i-hire tayo at least mga more than 500 pa na empleyado to complement our operation. Ito yung mga bata na at the same time maturuan ng mga tamang proseso at mga attitude towards work. Pangatlo, susunod po, ano pong ginawa natin? Siguro for the first time, I will be telling this kasi sabi ko nga, I would like to be fair with everyone in NFA. Hindi naman po sila lahat at kakaunti lang naman po itong masasama. Well, yeah, allow me to place that on record also. You know, yung 2 taon nating nagtrabaho dyan sa NFA, maraming talagang mga mahuhusay, dedicated, at talagang dinedicate ang kanilang buhay sa public service sa usapin nga nung NFA operation. So I will confirm that. You know, ilan lang itong mga sugapa. You know, but yung rank and file ng NFA by and large are dedicated public servants who take pride, no, in being the rice supply SARS, di ba, of the country. But go ahead. At tama po, salamat po, Mr. Chair. So, ano po yung ginagawa natin dito since last year? In-intensify po natin yung audit. Out of this audit, nagkaroon po ng mga investigations at nagkaroon po ng mga filing of administrative cases and criminal cases. No? Siguro, kiningi ko lang sa aking Legal Affairs Department yung actual na standing ng datos ngayon. At if I, roughly, mga 40 katao ang na-issuehan ko na or na-charge ko na ng administrative cases. Around 60 people, hindi pa kasama yung isineserve ngayon na show cause orders. Around 60 show cause orders ang na-issue na po natin yan. May mga finailan din po tayo ng kaso sa labas, sa korte, of which yung isa po ngayon ay nakakulong, no? Na-issue ng warrant of arrest at ngayon nakakulong at ma-arraign na rin po siya. And we are also building up cases for another 2 more mga talamak na nakita natin. Out of these audits, no po, ito po ginagawa natin with strict adherence to due process. That's why hindi po, kung maririnig ako sa mga interview, hindi ko po masyadong sinasabi ito madalas dahil nga po innocent until proven guilty. But we are dead serious in cleaning and putting back the NFA into the right track. And I know we are succeeding. Hindi po ganong kadali po, pero we will not waver in our dedication to really put back NFA where it belong, na talagang nakakatulong sa ating mga sambayanan at wala na po tayong masyadong maririnig na mga horror stories. Salamat po.